Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na sweet and sour pork na kahit nasa bahay kayo ay kayang-kaya nyo gawin. Sobrang basic lang na ito mga kuys, ituturo ni Kuys Job sa inyo to. Simulan natin sa paghihiwa ng part ng baboy ay batok. Naglagay tayo ng maraming taba dyan, hiniwaran natin manipis at yung laman, ganun din, manipisin ang ginawa natin dyan. Pagkatapos yan, maglalagay tayo dyan ng tantiameters na all-purpose flour o harina na lang mga kuys, nabubulol pa ako dyan. Tapos to, maglalagay tayo ng cornstarch. Parang ang tansyaw dito mga kuys, dapat 1:1 to. Kung 1 cup ang cornstarch, 1 cup din ang harina. Naglagay tayo ng paminta dyan. Tapos ito, maglalagay tayo ng kikuman. Kung walang kikuman mga kuys, pwedeng toyo or nor seasoning, pwede yan mga kuys. Hindi na ako naglagay ng asin dito. Tapos ito, maglalagay tayo ng isang pirasong itlog yan mga kuys. Tapos maglalagay tayo dito ng malamig na tubig. Pwede rin naman yung galing sa gripo, pero mas maganda pag malamig mga kuys, makakatulong sa pagpapalutong natin yan. Halu-haluin lang natin yan mga kuys hanggang magpantay-pantay yan mga kuys. Tapos parang yan, itsura niyan, goods na yan. So ito, sobrang simple na ng sauce ang gagawin natin. Maglalagay tayo dyan ng tomato ketchup, pwede rin banana ketchup mga kuys, walang problema. Kung anong available sa bahay nyo, goods yan. So maglalagay tayo ng suka dyan. Maglalagay rin tayo ulit dyan ng kikuman. Kung walang kikuman mga kuys, walang problema, toyo ilagay nyo. So maglalagay tayo ng Oreo na asukal na maraming, maraming langgam. Tapos yan, pinaalis lang natin langgam, kinantahan lang natin mga kuys para umalis sila, nag-aalisa na. Naglagay tayo ng 3 kutsara doon ng asukal, tapos halo-halo lang. Yun mga kuys, ganun lang kasimple mga kuys ha. Pero pag sa mga Chinese restaurant mga kuys, marami talaga sila nilalagay, kaya talagang sobrang sarap. Sa atin, semi-sarap lang. Tapos yung sibuyas na pula, ganyan mga kuys. Mas maganda sana kung sibuyas na puti mga kuys, o kung may yellow bell pepper pa, para mas makulay, mas masarap mga kuys. Tapos yan, sinimulan natin sa pagpiprito. Inuna natin dito yung taba. Ang gusto na sa taba na to, talagang medyo tutostahin natin to or toasted, nagiging bulol pa tayo mga kuys. Pagkatapos yan, piprito lang natin hanggang pag malalaman mo yung mga kuys, pag goods, aangat kasi yan. Yan, di ba yan, nasa baba pa siya. Pero may kita mo mga kuys, mas maraming mantika, mas maganda magprito ng ganito. Pag umangat na siya, tapos medyo nagba-brown-brown na yung mga kuys, nakita nyo. Hindi pa goods yan. Tapos yan, medyo nagdikit-dikitan. Madali lang naman yung mga kuys yan. No? Ganyan-ganyanin mo lang, maghiwalay din yan. Kaya tinan nyo mga kuys, ang ganda ng itsura mga kuys. So, alam nyo yung rebosado mga kuys, parang ganun ang style nito, parang rebosado. Yun, yan mga kuys, sobrang nipis naman yan. Tapos medyo malutong na yan, ahon na natin yan mga kuys. Quality mga kuys. Pero pag ibang ginagawa dito sa part ng pork na sweet and sour pork mga kuys, minsan kasim nilalagay nila, goods yan para talagang malambot na malambot. Pero tayo, batok yung available. Tapos may taba, paborito natin taba, hindi pwedeng walang taba mga kuys. Tapos ito, sinunod naman natin yung laman naman ng pinirito natin. Yan. Ito naman laman mga kuys, hindi natin siya masyadong tutustahin katulad nung ginawa natin sa taba. Kasi ito, pag napasobra to, medyo matigas-tigas. Gusto natin malutong sa labas, malambot sa loob mga kuys. Yan na. Pagka ganyan na itsura niya mga kuys, konting-konti na lang, goods na yan, ahon na natin yan. Dalaman na mga kuys, sobrang basic lang na itong ginagawa natin. No? Kahit sino mga kuys, kayang-kaya to. Hindi natin pahirapan mga kuys, makakain tayo ng sweet and sour pork na ganyan lang yung mga ingredients natin mga kuys. Na masarap din naman syempre. Kahit naman nasa bahay tayo mga kuys, kung talagang madiskarte tayo sa mga ganito ingredients, kahit hindi kompleto, makagawa pa rin tayo ng mga kuys. Tayo naman ang kakain yan. Tapos ito, naglagay tayo ng sibuyas yan. Pwedeng wala ito mga kuys, option na lang. Pwedeng di kayo maglagay ng gisa-gisa na sibuyas at bawang. Ako talaga, Pilipino tayo, gusto natin laging naggigisa. Yes, lagay tayo ng bawang dyan mga kuys. Sinan nyo naman, no? Quality. Yung mantika nilagay ko dyan, yung pinagprituhan din kanina. Pero konti lang. Yan, mga kuys. Yan, nagpapasikat tayo ng konti dyan. Tapos ito na yung sauce. Yan, lagay na natin yung sauce na yan mga kuys. Yan ang sweet and sour pork na pinakamasarap mga kuys sa loob ng bahay namin. Kasi nandito lang talaga sa loob to mga kuys. Baka pag lumabas to, baka naman mapulaan na naman tayo mga kuys. Ito lang yung way ko mga kuys ng sweet and sour pork. Pero kung trip nyo gayahin, simple lang, try nyo. Pero promise, masarap. Ilagay na natin yung mga gulay-gulay natin doon mga kuys. Kasi ito, lagay na natin yung baboy natin. Sobrang basic lang naman. Nakita nyo mga kuys, walang kahirap-hirap gumawa si Kuys Job ng sweet and sour pork. Tining naman, binabato-bato niya lang sa area mga kuys. Pero walang nalalaglag dyan. Tapos yan, toss lang tayong toss yan. Kasi ito, nakikita ko lang sa mga Chinese to mga kuys. Pero akala ko nga nung una, nagpapasikat lang sila. Pero hindi mga kuys, mas maganda pagka ginawa nyo to, mas nahahalo ng maganda-ganda. Tapos yun mga kuys, nahahalo yung apoy sa ilalim, lalo't kahoy yung gamit natin, talaga nagkakaroon ng smoky flavor. Yan mga kuys, nakita nyo? Ganyan lang gumawa ng sweet and sour pork. Salamat mga kuys, tara kain. Kusog jud mangitlog ang imuhang mga manok mga bade basta dili makulang-kulang sa kaon. Dili jud ka malugi basta imuhang ayuhon og galam. Pareha ani karon mga bade nga sayo pa gani sa buntag ubay-ubay na tag maharbis ani karon nga mga itlog. Kaning naa sa ilalo mga bade kusog na jud pud na sila mangitlog kay sakto na sila sa edad. Unya ang ako ang ginahatag pud nila nga tuktukon kay pure na nga layer feeds. Unya kaning naa sa taas 5 pa na sila ka bulan kapin hapit na sila muunom. Unya nangitlog na sila sugod mga bade
pero dili pa gyud tanan. Mao nang sa pagkakaron mga bade kay ako apang ginahinay-hinayan og sagol og layer feeds ning ilang tuktukon diri. Kay kanang ilahang tuktukon karon mga bade dili magud pud na pwede gi switch direkta didto sa layer feeds kay madaot man pud na sila mga bade. Kay makalitan ng ilahang digestive system ana mga bade. Unya ikaduha pod madaot po ng ilahang mattress ana kay mapugos na sila og produce og itlog tungod sa layer feeds nga ilahang ginakaon. So sa pagkakaron ato asa guning hinay-hinayan og sagol hantod sa maanad sila dayon pwede na nato ni sila ipuro. So inani kadako ang itlog sa mga bag-o pang nagsugod og itlog mga bade. Gamay pagyud kaayo, extra small. Kumpara diri sa medyo dugay-dugay na nga ng itlog nga ang ilang maproduce nga itlog kay medium na. So hopefully mga bade next month ubay-ubay na ato ang ma-harvest ani kada adlaw kay basin mangitlog na ni sila tanan. Unya diri na lang pud ako to mga bade. Kita-kita na pud nya ta sunod video. Happy farming sa inyong tanan. Tarada bade. Oh, basin mo ingon mo nga way isda sa bukid. Nay isda sa bukid kay na may musuroy nga mamaligya. Kasi mga isda ron lang. Pila kilo kuya? Pila kilo? 230 ang kilo ani. Mo ni yelupin. Oh, gapa kayo. Gapa ang yelupin. Presko kay tanawon. Naghiwa na ni kuya. Kani way bukog niya na? O na, mo ni Dreamy mo palit. O ana daan ni kuya. Aduna sa tayilupin, guwapa. Guwapa, pero way uyab. Sino naman yung di matatakam dito mga kayanis oh? Siyempre, lechon belly na yan. Wow na wow! Napakasarap nito mga kayanis oh. Hindi pa siya luto, pero itsura ng balat niya, super lutong. Quality, panalo. Excuse me, Ma. Do you like boba by any chance? Boba? Yeah. Yeah. I thought you were pretty too. Oh, Yeah. thank you. What's your name? Ruby. Ruby. I'm Say. Say? Nice Yeah. to meet What you. year are you? I'm okay. It's my first year, but I'm transferred. But I'm just a sophomore. I'm not Oh, okay. Same. really? Are you like from around this area? No, I'm actually I'm originally from Vietnam, but I moved here Oh. from Washington. Wait, so you just go to school here? Yeah, I just You dorm here? yeah, I do. Would Do you- you? Not really. I just drove. Not far though. That's better. You Yeah. save money. You got a boyfriend? No. No. Would you be down to go on a boba date? Sure. All right. Can I grab your number? Are you a freshman too? Yeah, basically. Well, Basically. cause I transferred from UCI. Oh, okay. Yeah, it was a little far. So you're a junior then? Or- No, I was a freshman on UCI and then a transfer here, so I'm a Okay, sophomore. okay, So okay. basically, like, Yeah, yeah. basically the same. Wait, how does you spell your name? Ruby, it's just R-U-B-Y. Okay. And you're Say, yeah, S-A-U-I. I go. My full name is Say Harmony. Yeah, but well, it's nice to meet you. I'll hit you up. Okay. All right, I'll see you. Seems good. Magalang again. So, Sulit yung lang sayang mo yung No. Ang sarap! Ang sarap ng balat niya. Nakaapat na ako. Pang-5. Lagyan natin dito. Sana dito umabot ay na. Sana dito dumaan ako sa FYP ko na alas. Dili ang birthday boy na yun. So, paano di mo birthday boy? Na, gata na ako kay kwarta. Kaya pagkabalay ko. Asa wala ka hikid eh? Anna. Manager mo, vlogger na. Ikaw may vlogger. Vlogger magkakana Promoter mo, patagin ka ni- kwarta. Asas promoter ka na, vlogger ba? Kaya na bulsa ray. Day. Kaya sa kwarta Wala na lagi bulsa ray. kwarta lagi.
Nakala daw ko sa kwan. So, asa man mga manjira ka. Ito man ay birthday boy niya may kwarta na buang na. Ay ko kay mga lagi ko lagi. Na. Gay ma. Ay di. Di ko yanda magsugbat ka bakay ka brad dong. Ma, unsa mo yatag di no birthday man ni sa imong pinanggang anak. Kaya man ko kwarta ay. Isugay lang bulok sa mga sugbat. Ba sa tong mga manok ulo kita. Ay kwarta nga. Ay kwarta nga ibalik sa babay handa. Ay miste. Na mo ni vlogging way kwarta. Sa mga manager, yung sa manager to ano magpadala to ibulsa pod. Ayaw magibulusan ako nun mo ma. Ang manager kay si Hermel si Kim mani. Manager dagoy. Baba manager si Kim. Wala ni mo seno kwarta lagi kay wala ganahi. Ana lagi mo sila mo kay nahurot bulsa. Kay vlogger na daw kuno ka. Wala ni mo seno kwarta. Pila mo na bulsa dai? May magpada ko mo musahay. Ay, kami manager ya. Basher nga mamus. Penoy. Magkano yung 5 piso, no? Tikman natin guys itong Penoy. Shoutout po, shoutout. Kabang luda. Tapos penging suka. Amazing. Thank you. Thank you so much. Penoy. Ay. Penoy. Merienda tayo guys ng Penoy. Wow. Amoy pa lang manyaman na. Suka. Ito talagang gusto ko talagang merienda, no? Penoy. Dati nakabili ako ng Penoy, parang ano lang, parang itlog lang ng nilaga. So ito tingnan natin kung talaga bang Penoy. Tingnan mo, puting-puti pa. Tingnan nga natin. Penoy nga. Tingnan mo guys. Guys, look. Ay kapali na pa mo. Mainit-init pa guys. Yung mo, may sabaw-sabaw na guys. Ganyan ba yung kulay ng Penoy, di ba? Ay, wow. Amoy manyaman. Ay. Kapali na pa po sa Mariosep. Parang nilaga lang. Penoy ba to? O itlog lang ng nilaga? Pero manyaman, masarap. Ayaw nga, Penoy. Penoy siya guys, Penoy. Sarap. Talagang sarap dito, sabaw, no? Tapos, inihigop-higop mo. Sarap. Amazing. Manyaman, so perfect. So mao ni ang atuang income sulod sa duha ka adlaw sa atuang manukan mga bade, paldo. Alas 3 sa hapon mga bade, nanasad ta diri sa atuang manukan. Ato ni silang pakanon ug ang ilang mga itlog atong harbison kay para makabaligya na sadta ug makakwarta. So diri dapita mga bade kay atuan ang giabrihan ning pultahan diri sa atuang manukan. Atuwa guning gikandaduhan diri mga bade kay basin lahi mo'y mag-harvest na buray gidangat. So mao na ni karon mga bade no, makita ninyo daghan gud kayong itlog diri sa ilahang battery cage. So before nato na harveston mga bade, ato sa ni silang pakanon. Kunya kaning mga manuka mga bade sa wala pa nakabalo dira is layer chicken ni siya mga bade no. Kato ni siyang mga manok nga paitlog. Dili na ni sila kinahanglan pang butangan og lalaki nga manok para mangitlog. Layer feeds ra ang imong gihatag ani mga bade, mangitlog na ni sila, kusog kay ni sila mangitlog. Ang pagatiman aning mga manuka mga bade kay easy ra gud kaayo, dili ra kaayo hasol. Igo ra kang magpakaon sa ilaha mga bade, dayon magpainom og tubig, dayon pagkahuman magharvest sa ilahang mga itlog. Ug nakahibalo ba mo mga bade nga kaning egg production kay nindot kay ni siya pang extra income. Kay gawas nga dili siya hasol alagaan, pwede ra na nimo siya biya-biyaan mga bade. Dili na ni siya kinahanglan pang sigihan og bantay. Kay igo ra man kang magpakaon ani, painom og tubig, din pagkahuman pwede na biyaan. Inig pag uli nimo gikan sa imong trabaho, pwede na nimo ni harbison ning ilang itlog o di ba easy ra kayo mga bade no. Gawas nga dili ni siya hasol bantayan mga bade, pwede ra siya biya-biyaan. Kada adlaw sad gaani maka-income no, kay kada adlaw maka-harvest sa ilahang mga itlog. So ina na kanindot mga bade no. So karon ipakita nako sa inyo kung pila ka itlog ang ako na-harvest. So mao ni nga ato ang na-harvest karon nga itlog mga bade, usa ka balde. So kaning ato aning pambahigon unya, ato ang ipangtigom dito sa ato ang na-harvest kagahapon kay para ato ang ibaligya.
So mao ni tanan ang atong na-harvest karon og kagahapon mga buddy no. So ang atong buhaton ani karon kay atong panglahion ning mga small, large ug medium kay para atuan na ni silang ma-deliver. So sa mga nagplano nga mag-egg layer business mga buddy no, ang ako ang ikatambag ra gud sa inyo is sugdi sa gud sa ginagmay kay kung magsugod manguga sa dinagko no unya wala pa kay experience dako kag chance nga malugi ana mga buddy. Kay dili pa man ka kabalo mo handle sa imong business hilabi na og maabot ang panahon nga magsakit ang imong mga manok unya dili pa ka kabalo mo tambal so magkuha na pod ka og veterinarian para mo lantaw sa imong manok para mo tambal. Unya kanang veterinarian mga buddy maikog man pud ana kung atuaran ng lingaw-lingawon og istorya. Siyempre mohatag gud na gamay mga buddy kay para malipay po na sila. So kung inana ang ato ang setup mga buddy madak-an gyud ana kay mogasto pa man ta sa tambal unya mohatag pa ta sa veterinarian. So doble na ang gastos mga buddy no. Mas nindot gud tong na kay experience ba kay ikaw na mismo ang motambal sa imong mga manok. Sa inana nga pamaagi mga buddy makalis ka sa gastusanan sa imong manukan. So karon mga buddy kay nahuman na nato og bahigtong medium, large ug small. So atuan na ning baatan mga buddy no kay para maka-deliver na ta ug makakwarta na ta. So muna na itong nabaligya karon mga buddy. So magkuha na ta sa ato ang bayad. So dira ato ang halin karon. Paldo. So mao ni ang ato ang income sulod sa duha ka adlaw sa ato ang manukan mga buddy. Paldo. Magluto ta day kay para na po mga paryente niyo diri magbuot. Karon dili sa magbuot dira day hang ato ang haplasan. Unya trapuhan na po dayon day. Hash brown yot dili ni mawala sa na pamahaw. Ngun anay lahang pamahaw diri aday ha. Nakauna day bacon yot kun dili bacon, steak bayot or bacon ug steak yot. Basta mura kulang na lang steak nga ato ang lutoon ron. Tawag ani yot big breaky. Una siya yot ang big breakfast. Kuno nga pamahaw day ba big breakfast day. Kay Australia man yung kulira day big breaky ra na. Ang breakfast bayot dili na yot breaky ra kan yot. Ang daghanag itlog din na expire na. Abog na buraso day kay expire na karon nga adlaw. Wala tay mahimsa na kay basta mag-igit sab tayot. So dili na makaon day mangita pag komplikado. Kaning isa mga bisa day sinuibi pa ni ma-expire yot. Wala tay steak karon sa pamahaw yot kanarang bacon. Ang steak nila diri ayot murag bugas yot. Kanila kaunon anytime buntag udto hapon day. Ana diri atan awar gud. Pre day ato na trapuhan kay di man ta mukaog itlog nga bulingit. Idiretso dirang itlog yot murag bulingit siya ba. Gitrapuhan na tayot para mobatig kaanyag ang itlog yot. Sa kanina lang isa ka tray bayot ang murag dili pa ma-expire. Ang kayo kaso day magdaghan kag itlog diri. Ngumpra bitaw ang itlog day kay murag tag 12 ra siguro isa ka tray. Lo ka balo day murag tag 6 ra siguro basta murag mahal-mahal na pa siguro gud ni. Kalimot na ko yot basta mangaon ta karon. Para may diri pero dagko ang pud mga kaon. Ang kusuga pud muhabhab og itlog yot. Mabayot o unom akong gibutang dira Gibutangan pud nako og cheese day, gibutangan pa nako dira og sa to. Kana day gibutang nako na dira pod. Law ka hibalo bayot kanang gibutang nako na dira Nang gatas dira day ba ingon ana ra o. Mura ra gud kuan tipikal ra gud ka nga kuan day kutawon ra gud. Ora man itloga day nay anghit nay dili. Esprehan na pud nato na dira day. Kaysa day nakatan-aw mo ato yot. Nagbayran nga pinay bayot sa Singapore. Murag yaya ata siya bayot katong ato ba. Abi na ako bayot ing ani ra diri ka na ingon ani gud ba. Apil lang pud day nang Singapore day no abi na ako diri ara ka na mga puti rayot. Kibali bayot nay katabang na yaya day. Ya ubanon nila sa gawas yot dili nila pakanon yot ba. Na mga amo bitaw yot nga kaon yot yang ikaw naras gawas. Ingon ana bitaw diri bayot. Itong pinaya pud murag ato yang kaso yot ba. Nag-interview siya day gipangutana siya day. Ana siya day yang mga amo daw day naras sulod day. Og lamay sa restaurant yot siya naras gawas yot. Sa balay pa lang daw yot gay na siya kaon daan yot ba. Okay dili siya pakanon sa restaurant yot animal. Kaya po sa Australia na nabantayan ako diri aday. Pag-hire mo mga tao yot nga moayos yung kasilyasan yot. Magpakural mo yot mag-unsa baron mo dira No magkuha mo mga tao day ba para mo panday yot. Dili diri pakanon yot. Dili pares ato ba kinahanglan na ta magluto kay naay panday. Kay gipaayos balay yot kinahanglan ta maghatag snack. Ngandam tagkaon yot diri ayot dili sila ingon ana. Bag-o pa ko diri bayot to tagaw-tagaw pa ko ato muryo-muryos aning kuan diri Si Buryaso boy tag-hire og tao day para molimpyo CR. Kana sa shower day sa amin ba. Nang sa amin sa shower day ba kay di ba mag-watermarks madira Patrestin ba basta magkayamukat na yot. Nag-hire siya ana day para naay mo limpyo ana. Uy gitagaan ako lumpia bayot gibadlong ko ni Burlasoy day. Ana siya day dili daw tagaan day hala natingala ko. Ana ko day hala kahakog aning animal. Murag ingon ana na diri aday bisaw gi-hire nimo tibuko anyot. Dili nila pakanon yot mga ingana diri Abi ko diri aras mga puti yot apil man day Singapore. Nya payaya po kag bata day kay kuan baya diri per hour. Di po siya tibuk adlaw yot karon dako ag bayran. Bayad kay kibayad yot 30 ang hour. Pahud imong bugan bayot wa kay kabayad. Magpabantay ra kibali tag 2 ka oras, 3 ka oras, 5 ka oras. Ayun ana yot murag dili nimo pakanon. Na murag bag-o pa bitaw ka diri yot murag malain kayot. Nang dili pakanon kahakog ra kan gyud nato. Sabadira mga una tayot.
Mas gusto ko talaga yung ganitong putumaya kaysa dun sa puti. Yung ganitong recipe, yung may tapol o maitim na malagkit na bigas. Mas masarap naman kasi talaga to, kaya di ako magsasawang magluto nito. Kaya tara na, simulan na natin ang recipeng ito. Ang una natin gagawin ay pakuluan natin itong itim na malagkit na bigas dahil sobrang tigas nito. Hugasan lang at pakuluan natin ng 15 minutes. Dito pala ay gumamit ako ng 1/8 cup tapol na bigas. After 15 minutes na pagkulo, hayaan lang natin itong mababad overnight para lumambot talaga. Ito namang puting malagkit na bigas ay ibabad lang natin ito sa tubig overnight. Gumamit lang pala ako dito ng 1 cup. Kinabukasan nga ay hinugasan ko na sila at tinanggalan ko na ng tubig at ngayon ay pagsamahin na natin silang dalawa. Pagkatapos ay ilagay na natin sa ating steamer para i-steam natin ng 30 minutes. Habang nag-i-steam dito sa ating mixing bowl, pinagsama ko lang ang luya, optional lang yan. 1/2 cup sugar, 1 cup gata, and 1/2 cup water. Pagkatapos ng 30 minutes na pag-i-steam, ito na yung ating malagkit na bigas, half cook na siya. Ngayon naman ay i-mix natin ito dun sa ating gata. Haluin lang na mabuti, dapat ma-absorb ng ating malagkit ang gata bago natin isalang ulit sa steamer para walang tutulo. Dapat ganito na ang itsura. Pagkatapos ay isalin ulit natin to at steamin ulit natin ng 30 minutes, bali 1 hour yung pagluluto ng ating putong mayang ito. Habang ini-steam nga natin ito ay nagluto na rin ako ng tableya kasi yun yung pinaka the best na partner nitong puto maya. Ito pala yung tableya na ginagamit ko. Pure tableya talaga to kasi ito talaga yung masarap, hindi yung powder. 2 bilog na tableya lang pala ang ginamit ko dito. Tapos ganito lang kakunti yung tubig. Ganito kasi talaga yung masarap na pagtimpla ng tableya. Yung medyo sticky na siya. Pagkatapos nga ng 30 minutos ay luto na ang ating puto maya. Ngayon naman ay mag-packaging tayo. Charot. Kadalasan ganito kasi yung packaging ng puto maya na nabibili natin sa palengke. Yung pa-triangle yung dahon. Kaya gumawa ko ng 2 piraso nito. Pero syempre pag pangkain lang, sa panaksan ko na nilagay at tinaob ko yung panaksan sa may dahon, tapos nilagyan ko na ng tableya. Kaya ito na yun, oh. Tapos may mangga na rin na hinog kasi the best din yung partner ang mangga, tableya, and puto maya. Try nyo itong recipe ito, hindi lang yung puro plain or yung puti. Talagang mas masarap ito kaysa dun. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara, lapang na! Huwag kang maghanap ng tao na makakaintindi sa iyo. Ang hanapin mo ay yung taong kahit na hindi ka naiintindihan, ay hindi ka pa rin iiwan kailanman. Ano yung mga marang? So, saan natin pag-distinguish kung ang marang matured o hinog na or bata pa? May bala nato sa spike, no? Kani mga spike inaani, oh, dugol kay sa tanan. Dugol kay kana, lingkod pa na siya. So, unsa may gulang? O kani, gulang. No? Ang gulang niya, kumpara sa imuha, dugol kay siya kanang spike kani siya, naglagyo-lagyo ng ang iyahang spike niya. So, unsa po nato pagpahibalo kung ang marang hinog na. So, kani mo, lagyo-lagyo na siya. Sama aning kani siya. Kani siya, hinog na ni siya, no? So, ang marang manggod, kung overripe na kaayo, wa na siya lami, no? Kaya nga naman, lain na siya glasa, labaw na gitong wa katikim og marang, ayaw niyo tagai siya overripe nga marang. Kaya kung overripe na siya, pag abre ninyo, dili na puti, kundi kanang murang nagtubig-tubig na siya, nga lain na siya color, dili na siya puti, murang naghapit na siya malanay, unya lain kang amoy, no? So, mas iba na ang amoy, hindi pa din sa palasa, kaya yung iba ayaw na kumain ng marang kasi sa amoy pa lang, hindi pa nga nilasahan, i-surrender na. Kaya tamang-tama lang, alam din natin kung ang marang is hinog na. Dahil pag pisilin mo, aside sa spike, pag pisilin mo na yung matigas, pero pag hinog na ang marang, ganito, malambot siya. So huwag yung sobrang lambot kasi mag-overripe na yon. So pagbukas ng marang na hinog, pwede nating ibukaka, pwede na nating i-push. So sa akin, bukakain ko muna. Ganyan, no? No, nakabukaka na bago natin i-push, pwede rin. No, i-push natin yan. Yung iba, nadala
doon sa balat, no? Makain din yan. Kasi tinuturo ko sa inyo paano yan ibuksan kasi ang marang is dito lang ito sa Mindanao at saka sa Palawan, no? Sa ibang lugar wala. Kaya kung itanim natin ito, tutubo din sila pero hindi namumunga. Kasi yung pollinator nila nandito sa Mindanao o nandun sa Palawan. Kaya kung gusto man nagtanim ng marang, dalhin mo pati yung pollinator para mamunga sila. Tutubo nga ang marang doon, lumalaki lang ang puno, pero hindi sila namumulaklak. Kung namulaklak lang, hanggang bulaklak lang. Dahil walang pollinator, hindi siya mabuo as prutas, maging marang. So dito, ang iba nga, kaya sinasabi ko paano buksan, dahil nagdala ako ng marang one time nung nag-aral pa ko sa University of the Philippines. Sa boarding house na tinitirahan ko, yung international house, nagdala ako ng marang. Na pag sabi ko, kakain tayo ng marang, buksan na natin, yung iba nagdala ng kutsilyo. Akala nila, parang nangka ba na buksan, ganun siya buksan. Hindi, ganito lang buksan siya. Pagkatapos mo siyang binukaka at saka napus, pwede mo na siyang kainin. So, ang lambot, ang sarap, at saka puting-puti siya, ibig sabihin hindi siya overripe. Suwabing-suwabe, diretso na, pwede na mo hindi nguyain, pwede lang paglabas ng buto, ay pwede mo na siyang lunukin diretso kahit hindi mo nang nguyain. At saka ang amoy, hindi masyado, kasi tamang-tama lang pagkahinog. So, yung first time kakakain nito, talagang balik-balikan mo. Kasi sabi ko, bihira lang ang season ng marang, isang beses lang ito sa isang taon, kaya pagsamantalahan natin kainin ang lahat ng nutrients na nandito sa marang. Sarap. Kung plano mo manglaag sa El Corso, nangita mong makan na more on seafood ang ginaserve, niya na ay alfresco dining where you can enjoy the sea view. Nindot sa dug ambience ilang indoor dining, modern, cozy, and warm lighting. Diri din na sa Slate District, gawas radyo ni sila sa mall sa El Corso. Ug naa sila pa-promo karon kani nga set sa seafood. Kung mo-avail mag-isa ani, this is worth 790 pesos. Sa ikaduhang order ani, half price na lang inyong mabayran. Sulit siya, klase-klaseng seafood na fresh ug lami pagkatimpla, makadaghan jud kag rice ani, puno pa gyud ng Java rice niya mareng siksik sa laman. We also got to try aning seafood treasure box na grabe kanindot sa presentation, pa smoke effect man oy. Sulit sad ni siya, good for 3 to 4 persons na, same raglasa sa first na kong gitry. Ang nakalahian lang naa siya grilled tanigi. Naasa din sila pa buy one get one US premium ribeye steak. Ganahan kami sa kong mga friend ani mareng humok ang meat bisag wala na sauce, malasa kaayo. Lamian sad ko sa gravy ani, as in nahurot jud namo ni. Naasa din sila bag-o kaning hanging squid na naay shrimp rolls, Java rice, scallops, and seaweed. O gitry sa naman nilang pompano, in fairness, fresh, good for sharing na, ganahan kay akong mga friend ani. And sa drinks, daghan na rin sila gina-offer diri, mapa-shake, soft drinks, cocktails, or beer. Overall, satisfied ko diri kay kabaluba mo, Slate District is one of our go-to restaurant na jud since 2019 sa Park Mall na branch. But first time ko makatry silang seafood diri sa El Corso, kay more on chicken, pork, and beef sila sa ilang Park Mall na branch. Kaya if you like seafood, parihan ako nga hangol. Visit na sa Slate District sa ilang El Corso na branch. Maora to maring, sunod na pud.